Nanggigil ang isang senador sa 10 bilyong pisong inilaan ng Department of Agriculture para sa imported chemical fertilizer. Tanong ni Senator Cynthia Villar bakit hindi tangkilikin ang lokal na pataba ng lupa imbis na magangkat mula sa ibang bansa. Daang milyong piso raw ang matitipid kung gagamit ng composting facility ang DA imbis na mag-import ng kemikal na abono na nakasasama pa raw sa lupa. Walang tungkol ang DA tungkol dito sa naganap na hearing. Aba, 10 billion? Nasisyak ako sa 10 billion. O para sa importation of fertilizer. Bakit tayo mag-i-import sa iba? Ba't hindi natin bilhin yung ating sarili? Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? Ha? O mahilig lang tayo mag-import? Kaya hindi natin na-develop yung ating sarili. The Department of Agriculture is the government agency in charge. Pumalag si Asia's pole vault king EJ Obiena sa akusasyon na gumagamit umano siya ng performance-enhancing drugs. Paratang yan ang asawa ng isang dating Olympic gold medalist sa pole vault. Ibinahagi ni Obiena ang screenshot ng comment nito. Sabay caption na mas pinipili niyang maging classy at dignified. Hahayaan na lang daw niya ang kanyang legal team na gumawa ng nararapat na aksyon dito. Pero marahil ito raw ang kapalit ng kanyang tagumpay. Sinusubukan naming humingi ng hiwalay na pahayag kay Obiena pero nasa training camp siya sa Dubai. Depensa naman ng Philippine Olympic Committee, pasado si Obiena sa lahat ng doping test sa sunod-sunod nitong kompetisyon bago pa ang Asian Games, kung saan siya nakaginto at nakabasag ng pole vault record. Arestado ang 3 dayuhan na nang i-scam umano ng mga Pinoy sa pamamagitan ng Black Dollar Scheme. Ang kanilang mga biktima, hino-hold up pa raw nila. May spot report si John Consulta. Nagkahabulan pa. Bago na aresto ang 3 Cameroonian nationals sa Pampanga na nambiktima umano ng isang negosyanteng Pinoy. Modus nila na magpanggap na bibili ng pondo at kapag nakausap na nila ang transaksyon nila, aalokin nilang palitan ng dolyar ang hawak na pera ng biktima sa pamamagitan ng Black Dollar Scheme. Ang walang kamali-mali na biktima, hold upin pala nila kapag bitbit na ang pera. First time namin na-encounter yan, yung ganitong pangyayari na yung itong sindikato ng mga Black Dollar Scam ay nang hold up na rin. Mahigit 800 piraso ng peking $100 bills ang nakuha sa mga suspect. No. I'm working in African restaurants. Very innocent. You're saying that they're part of a robbery group and a Black Dollar scammer as well. Is there truth to that? No, sir. Naharap sila sa patong-patong na reklamo. Wala ng buhay nang matagpuan ng otoridad ang isang babae sa loob ng isang bahay sa Tanza, Cavite. Hubot-hubad at nakahiga sa kama ang biktimang di pa nakikilala. Nadiskubre rin sa loob ng bahay ang nasa 8 milyong pisong halaga ng umano'y shabu. Suspect sa krimen ang umuupa sa bahay na Nigerian national na napag-alamang nakalabas na ng bansa pero sasampan pa rin ng reklamo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 13 araw bago ang barangay and SK elections, nagbabala ang COMELEC na kung gaano sila kahigpit sa premature campaign ay ganun din sila sa mga illegal campaign materials at maling panggastos ng mga kandidato. Ang mga poster hanggang 2 by 3 feet lang dapat. Bawal itong pagtabi-tabihin para gumawa ng mas malaking poster. Bawal din itong ikabit sa public areas. Dapat sa common areas lang o kung pribado man ang lugar ay dapat may permiso sa may-ari. Paalala ng COMELEC, bawal mamigay ng kahit ano sa mga rally. Maaari rin daw bantayan ang mga e-wallet at online banking para hindi ito magamit sa vote buying. Ang kabuuang gasto sa kampanya ng isang kandidato hindi dapat lalagpas sa halagang katumbas ng bilang ng mga botante sa barangay multiplied by 5 pesos. At kung may sobra sa campaign donations, ire-report yan sa BIR para mabuwisan. Kung ang ibang Christmas decor ang inihahanda, may iba namang namimili na ng ihahanda sa Noche Buena para daw makatipid. May report si Katrina Son. 69 days na lang, Pasko na. Kaya may ilang nagsimula ng mamili para sa mga ihahanda sa Pasko. Si Ella Marayag,
Wais na misis daw ang peg. Namili na ng ilang sangka para sa mga putaheng ihahanda. Diskarte raw niya, bumili ng mga nakabundle tulad ng spaghetti na may kasama ng spaghetti sauce o mayonnaise elbow macaroni bundle. Mga kailangan kong bilhin, nililista ko na po, tsaka hanggat malayo pa, bumili na po ako para po makatipid. Si Nash Cabanero, kada sweldo may inilalaan para makabili ng ihahanda. Maaga po kailangan bumili para po makamura po sa mga bilihin po. Kung may ilan tayong kababayan na ngayon pa lamang ay namimili na ng kanilang mga ihahanda para sa Pasko at Bagong Taon, meron namang iba na pass na raw muna. Mag-iipon na raw muna sila para mas marami silang mabili pagsapit ng Pasko at Bagong Taon. Pinag-iipunan naman po kasi expected naman yun na pagdating ng Christmas season talagang tumataas yung gastusin. Paalala naman ni Stephen Kua, President of the Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Napakalapit na, no? So, pwede nang bumili ngayon ng mga bundle packs, no? Ng mga sale items, no? Na hindi pa naman mag-expire. Maganda raw at makatutulong sa budget ang pagpaplano ng maaga. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinangaan ng netizens ang paggamit ni Luis Manzano ng sign language sa episode kahapon ng It's Your Lucky Day. Nagka-instant duet naman sina Coach Julian San Jose at Stel ng SB19 sa The Voice Generations. May report si Katati Bayan. Hanggat ng dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang Nakaka-goosebumps sa impromptu duet ni Julian San Jose at Stel ng SB19 sa recent episode ng The Voice Generations. Sa segment kasi kung saan magbibigay na sila ng kanilang comments sa contestant, binahagi ng Limitless star na bata pa lang siya ay nagustuhan na niya ang kanta. Humingi pa ng sample ang audience, pero bigla niyang isinama si Stel na hindi rin naman nagpakabog sa performance. Umani naman ng positive feedback ang It's Your Lucky Day host sa si Luis Manzano matapos siya mag-sign language sa isang live studio audience. Sa opening ng episode kahapon, sinabi ni Luis na napansin niya ang isang kalaki na tila may problema raw sa pandinig. Hi Lester, hi. Ako si Luis. Hello. Kasi kanina joke tayo, okay? So eto ngayon, gusto mo sumayaw. Aba? Okay, so ito. Ikaw, pwede ka sumayaw, okay? Hinangaan ng netizens ang ginawa ni Luis. Ikinagulat din ng marami na marunong pala siyang mag-sign language na natutunan daw niya noong high school. Katati Bayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. May babala ang mga eksperto sa naglipa na online na moldable false teeth o DIY pustiso. Marami raw ang naengganyo sa produkto dahil bukod sa madaling gawin, mabibili lang ito sa halagang 50 pesos. Ayon sa isang dentista, kailangang masukat ng profesional ang pustiso dahil kung hindi ito akma, pwede itong magdulot ng pinsala sa panga, tenga, ulo at iba pang kalamnan. Posible rin daw na meron itong kemikal na makasasama sa katawan lalo't isinusubo ito. Maaksyon ng men's basketball ng NCAA Season 99 ngayong araw na naigang San Pedro Red Lions kontra Perpetual Altas sa final score na 62-60. Best player of the game si Jomel Puno. Present sa laban si NCAA Season 90 MVP at Asian Games men's basketball gold medalist Scottie Thompson para suportahan ang dati niyang koponan. Intense naman ang tapatan ng Lyceum Pirates at JRU Heavy Bombers. Umuti pa yan at double overtime. Sa huli, lumamang ng 1 punto San Jose Rizal University 88-87. Sa pinakahuling team standings, nangunguna pa rin ang Mapua Cardinals na may 6 wins at 1 loss. Bukas naman ng hapon, unang magtatapat ang Arellano Chiefs laban sa Mapua Cardinals. Susundan niya ng tapatang San Sebastian Golden Stags at Letran Knights. Mapapanood ang laro live sa GTV. Naka-live stream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA.
Pasabog ang tracklist ng Golden Album ni Jungkook ng BTS dahil sa special participation ng ilang international artists and producers. Binubuo ng 11 songs ang solo album kasama ang 3D featuring Jack Harlow at 7 featuring Lato. Ang Standing Next to You naman na main track ng album, binuo kasama ang American singer, songwriter, rapper, and record producer na si Jon Bellion. May special participation din ang Jamaican-American electronic dance music and DJ trio na Major Lazer. Algerian-French music producer na si DJ Snake. Grammy-winning singer na si Ed Sheeran at Canadian singer-songwriter na si Shawn Mendes. Ilalabas ang Golden Album sa November 3. Lampas 10 million views na ang dance cover ng internet sensation na si Nyana Guerrero sa 3D single. At ang viral TikTok video na yan, napanood na mismo ni JK. Nilike at nag-comment pa siya ng wow! Isang handshake emoji naman ang reply ni Nyana. Napasana all ang fans kay Nyana na isa ring army. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. On duty man ng isang gwardya, on point naman ang kanyang groove. Nakisabay siya sa mga Pinoy Swiftie sa pagsayaw sa concert feels na The Eras Tour film. Gusto na yan sa report ni Mark Salazar. Isa kang certified, verified at deep-dive Taylor Swift fan kung hindi mo pinalampas ang Swiftie moment na mapanood ang The Eras Tour film. Ang motto ng Pinoy Swiftie sa loob ng sinihan, enjoy the moment, feel the beat, and let your guard down. Pero may isang hindi nagpahuli at huling-huli sa pakikiswiftie, si Kuyang Guard. Kahit raw on duty nakisabay sa fans, siya pa nga ang sumisenya sa mga manonood na tumayo at sumayaw. Swiftie rin pala ang anak niya. At dahil sa ginawa niya, recognized Swiftie si Kuya. Para sa mga fan, friendship bracelet ang deserve niya bilang patunay na we can have nice things, darling. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.